Wala na sigurong magugulat kung matutuloy nga yung pag-trade ng Terra Firma doon sa number 1 draft pick nila dito sa Magnolia Chicken Templados. Ang medyo makakagulat na lamang siguro ay kung sino ang ibibigay na kapalit ni Coach L.A. Tenorio para ito'y mangyari. Dahil sa ngayon mukhang ang kinukonsidera daw ni L.A. Tenorio na ibigay ay itong si Rom De La Rosa at baka isama si Jose Periobo. Posible rin na baka kinakailangan ang maging kapalit niyan ay itong si Jerick Ahanmisi at baka si Aris Dionisio o isang kombinasyon doon sa apat na players na nabanggit. Posibleng Dionisio Eriobu o kaya naman Ahanmisi plus De La Rosa. Depende siguro yan kung sino ang mas sa tingin ni L.A. Tenorio ang magiging mas expendable. Kasi ang lahat ng ito ay magdedepende na rin kung sino yung magiging available bilang number 1 draft pick. Alam na natin na maraming mga players ngayon ang gusto na lumipat na dito sa Japan B-League at sa Korea. Kaya nga nagdedesisyon itong PBA kung ano ang dapat gawin dyan at syempre sinusubaybayan yan ng Magnolia Chicken Templados. At yan ang nagdedetermine talaga kung ano magiging posisyon nila pagdating dito sa pag-acquire ng mga draft pick at kung sino yung ite-trade. Kasi kung sa tingin ni Coach L.A. Tenorio yun namang magiging number 1 pick ay hindi na nila kinakailangan, aba syempre hindi na sila gagawa ng trade. Pero kung yung magiging mga available players ay yung talagang makatutulong sa lineup, iyon, doon gagawa ng move itong Magnolia. Kasi ang importante lamang sa Magnolia ngayon, unang-una ay kinakailangan mag-adjust sila dito sa bagong sistema na paiiralin ni Coach L.A. Tenorio. So syempre may adjustment period na tinatawag yan. Pero bukod dito, kinakailangan din syempre na magkaroon sila ng mga players na babagay dito sa gustong patakbuhin na sistema ni Coach L.A. Tenorio. Pagdating naman dito sa Meralco Bolts, si Coach Luigi Trillo ngayon ay very busy dito sa sabihin na nating pagbalasas dito sa kanilang roster. Ang gustong gawin daw ngayon ng Meralco Bolts at sa tingin ko very important ito ay kumuha sila ng isa pang reliable scorer bukod kay Chris Newsome. Sayang nga hindi nakapaglaro si Alain Maliksi dito sa nakarang conference at nakita natin na nahirapan talaga ang Meralco dahil wala silang mapuntahan na ibang scorer. Kaya nga kung sakasakali, mas maganda siguro na humanap sila ng iba pang mga players na pwedeng maidagdag dito sa kanilang lineup. Ngayon, pagdating dito sa mga scoring options naman, ang nakikita natin marami dyan actually dito sa free agency. Kung gusto talaga itong Meralco Bolts ng isang scorer, pwede si Mike Di Gregorio. Free agent yan ngayon. At nandyan din ito si Frankie Johnson, si Taylor Brown. Alam din natin na magaling na scorer. Yung iba pang mga players dyan na hindi lang nabibigyan pagkakataon katulad nila Travis Jackson na dati na naglaro sa Meralco. Kaya naman kung pag-uusapan yung mga capabilities, pwedeng-pwede ang mga nabanggit. So ibig sabihin nito, pwedeng kumuha build ng mga unrestricted free agents ng Meralco pandagdag sa scoring nila at pagkatapos niyan ay magkakaroon ng mas magandang resulta ito para do sa kanilang darating na Philippine Cup. At magagamit din nila yung kanilang draft pick para naman kumuha syempre ng isang big man. Kaya magiging sabihin na nating fortunate itong si Coach Luigi Trillo kung ganito nga mangyari. Hindi naman masama na tumingin sa free agency dahil malamang mayroong mga players talaga dyan na naghihintay lamang ng oportunidad na ipakita kung ano ang kaya nilang gawin. Kaya yan talaga ang magiging maganda para dito kay Coach Luigi Trillo. At magiging oportunidad na rin yan sa Meralco na iangat yung kanilang laro. Thank you.